Ang current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue ay nakatanggap ng maraming mga awards sa Amerika. Inoue, umamin na rin sa wakas na target niya na maging 5-division World Champion at hindi lang yan, dahil gusto pa niya na siya ang maging pinakaunang boxer sa buong mundo na maging undisputed World Champion sa 3 mga dibisyon. Kaya para makamit niya ito, pawasakin niya muna ang mga assassin sa Super Bantamweight para makapaganda na sa susunod na taon para nabaso rin ang mga kampiyon sa Featherweight Division. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang Team Inoue ay umattend ng dinner party para sa Boxing Writers Association ng Amerika o BWAA na ginanap sa New York noong June 7, Biyernes Pinas Time. Sa nangyaring dinner party, inaus rin ang awarding ceremony sa Sugar Ray Robinson Memorial Award para sa The Best Fighter of the Year sa taong 2023. At alam niyo ba mga kwento na itong si Inoue lang ang pinakaunang boksingerong Hapon na nabigyan ng award na ito? At sa nangyaring patimpalak, ibinunyag ni Inoue na siya ay sabik na umakyat sa Featherweight Division. Kaya ang target niya ay siguro ngayong susunod na taon ay aakyat na siya. Kaya kunting hintay na lang daw muna sa mga atat na ng mga Featherweight World Champion dahil pag-aakyat na siya ay tila ba nagpapahiwatig si Inoue na lalapain din niya ang mga ito. Sa speech ni Inoue, dito niya inamin na sa taong 2011 ay maituturing niya na the biggest challenge para kay Inoue. Pero nagpapasalamat siya dahil sa mga nagawa niya ay kinilala pa rin siya sa lahat ng mga tao at siya lang ang pinakaunang Hapon na nakatanggap ng award na ito at naging kalay na sa mga bigatin at mga legendary fighters mula noong 1938 na si Jack Dempsey ang nakatanggap nito. Sinundan nila ni Muhammad Ali at Mike Tyson at marami pang iba at syempre kasama na dyan ang ating mga mandirigmang mga Pinoy na sina Nonito Donaire Jr. at wala pang makakapantay ang the only 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao at iba pang mga boksingero na may mga hindi basta-basta ang naiambag sa larangan ng boxing. Hindi naman naitago ni Inoue ang kanyang labis-labis na tuwa dahil pagdating niya sa Amerika ay maraming mga boxing fans ang naghihintay sa kanya at nagpa-autograph agad sa kanya. Pero ganun pa man, ang target ni Inoue ay maging 5-division World Champion at maging pinakaunang boksingero sa buong mundo na maging 3-division undisputed World Champion ay hindi isang madaling gagawin ni Inoue. Pero ibig sabihin, lalapain niya sina Rafael Espinosa na may hawak ngayon ng WBO Featherweight Belt, Nick Ball na may hawak ngayon ng WBA Featherweight Belt, Ray Vargas naman sa WBC at ang may hawak ng IBF na si Alberto Lopez. Kaya naman ang tanong, kaya bang ilang paso at lapain ni Inoue ang 4 namang World Champions para maging pinakaunang 3-division undisputed World Champion sa buong mundo? Ito kakwento, anong masasabi mo dito? Pero para makamit ito ni Inoue, gusto niya na labis-labis muna ang kanyang pagganda. Kaya dapat, pagdibayin niya muna ang kanyang katawan para hindi manibago kung akit na siya ng mas mabigat na timbang. At syempre, para mas mapagandaan ang Featherweight Division ay kinakailangan niya muna ng tune-up fights kung maituturing. Kahit na mga World Championship kaagad ang kanyang mga laban dahil nasa kanya na ang mga 4 na mga korona sa Super Bantamweight Division. At may singit ko lang kakwento, baka aking makalimutan na 2 ring magazine belt ang iginawad ng The Ring Magazine kay Inoue. Mga kakwento, hindi basta-basta ang target ni Inoue sa susunod na taon. Pinakaunang 5-division World Champion na Hapon at pinakaunang 3-division undisputed World Champion. Pero may isa katuparan nito na kailangan muna ni Inoue na walisin at ilang paso sina Morjan Akhmadaliev, DJ Duane, Sam Goodman o di kaya si John Noriel Casimero. Dahil ayon sa Team Naoya, ang mga mandirigmang ito ang magbibigay ng malaking tulong kay Naoya. Sa pagkakyat sa Featherweight Division ay sobrang handa na niya. Ikaw kakwento, naniniwala ka bang kaya ni Inoue na makamit ang kanyang mga gusto? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po ako mabigyan siya ng like, subscribe, click na rin sa bell button. Pero bago tayo tarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Chacha TV, kay Kakwentong Lumarico, kay Kakwentong Jonathan Ramirez, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ating susunod na video at dito na po yan sa isang channel na kung saan
maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.